Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang hapon po sa lahat ng mga viewers natin dito sa Mensahe TV. Una sa lahat, purihin natin ang nag-iisa Diyos na tagapaglikha na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iisa na kung saan na walang pangangailangan, hindi kumakain, hindi umiinom, hindi nanganganak at hindi pinanganak at siya walang katulad. At welcome po, no? Welcome po, especially sa mga kababayan natin, ganoon din sa mga kapatid natin mga Muslim dito sa ating bagong programa dito sa Mensahe TV na pinamagatang My Journey to Islam. At dito, subhanallah, malalaman natin or di kaya makikita natin ang kwento ng ating mga kapatid. Yes, maririnig natin, makikita natin ang mga kwento na kung saan pinagdaanan ng ating mga kapatid na mga balik Islam bago nila yakapin ang pananampalataya ito. Alhamdulillah, huwag natin patagalin pa. Ang first, of course, ang guest natin for today is no other than Sheikh Rashid Nantisa. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, muna pwedeng magpakilala ka muna. Of course, sa mga audience natin, makilala ka nila, yung background na meron ka, of course, religion na meron ka dati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abad. Ang inyong kapatid, Rashid Nantiza, dating isang Romano Katoliko. At yun yung relihiyon na kinagisna namin na pamilya. At alhamdulillah, dahil sa awa at habag ng Allah, kami ay nasa Islam ngayon. Alhamdulillah. Mashallah. Bali, yun, it means dati ka palang Roman Catholic, no? Bago mo yakapin ang pananampalatayang Islam, mashallah. Kailan o paano mo unang narinig o nakilala ang Islam? Saan mo siya nakita po? Saan mo siya nalaman? Noong 2009, naalala ko pa, nung ako pa noon ay nag-aaral sa high school, third year high school. Meron kaming project na yung, paano ba yun, yung tinatawag na Table of Elements. Yes. Yung ginagawa ko sa bahay yun. Yung time na yun, si Papa, Muslim na siya. Pero hindi niya sinasabi sa amin. Hindi niya kami hinikayat na mag-Muslim. Kumbaga, itinatago pa muna niya sa inyo. Yun, siguro baka tawag nito, baka may negatibo na reaction kami. Mabigla din kayo. Pero nalalaman ko na nag-Muslim siya kasi lagi siyang lumalabas sa bahay, tanghali, hapon, gabi. Wala naman siyang transaction sa labas. So medyo, kumbaga meron akong idea. May hinala ka na. Oo. Nung gumagawa ko ng project na yon sa computer namin, nilagay niya yung pamphlet sa gilid. Yung pamphlet na yon, ang pamagat niya, nakakuha sa akin ng attraction yung pamagat ng pamphlet. Sabi doon, ang kahulugan ng la ilaha illallah. Wow. Walang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah. Yun yung nakalagay doon. So sabi ko, pamphlet to ng Muslim. Baka baka galing kay Papa. So tinigil ko muna yung project. Yung pamphlet na yun, binasa ko. Nung nabasa ko yun sa simula pa lang, sa ngalan ng Allah, ang habagin ng mawain, ang lahat ng papuri, hanggang sa dumating doon sa shahada, yung ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Sabi ko, normal kasi Muslim. Of course. Yan. Pero nung dumating sa punto nung at ako ay sumasaksi na si Jesus, anak ni Birhing Maria, sugo ng Allah, medyo doon ako... May question, of course. Parang sabi ko, stop muna. Kasi dati kasi, yung itinuro sa amin na si Jesus yung Diyos. At ang mga Muslim, si Jesus din ang kanilang sinasamba. Kaso nga lang, Allah ang tawag nila kay Jesus. Yun yung pagkakaintindi. Yun yung pagkakaintindi ko dati. Sabi ko, tapos nung nabasa ko yun, sugo siya ng Allah, magkaiba pala sila. Kumbaga, hindi pala sila magkatulad. So parang something may kaya pinagpatuloy ko yung pagbabasa. Hanggang sa natapos kong basahin. Wow. Yung buong pamphlet na yun. Subhanallah. At saka yung pala yun, yung pamphlet na yun, yung sumulat, si Sheikh Hamud Al-Lahim. Rahimahullah. Si Sheikh Hamud Al-Lahim. Subhanallah. Na-meet ko siya personal sa Madina. Yes. Sheikh Hamud. Pero hindi niya alam
Na subhanallah, kabilang ako sa ano doon sa na sulat niya. Alhamdulillah. Nung nabasa ko yun, kinabukasan, kinausap ko si Papa. Sabi ko, pa, meron akong nabasa na pamphlet at meron akong natuklasan na kakaiba. Ano yun? Yung paniniwala na si Jesus, hindi pala siya yung Diyos. Meron palang Diyos na kanyang kinikilala na yun yung sasambahin. Sabi ni Papa, tama. Oh, bakit hindi ka nagsabi sa akin? Sabi niya, gusto kong kayong magdesisyon. Sabi ko pa, gusto kong magbalik Islam. Allah. Bali, ito yung nagbigay sa'yo. Kumbaga, isa ito nagbigay sa'yo ng interest, no? Yun, oh. Kasi, ano kasi Ustad, dati kasi nung kami ay, sumasambas ay nagsisimba, talagang napaka-religyoso namin. Wow. Tama. Hindi namin minimintis yung Sunday. Wow. Talagang pag dumating yung Sunday, ano na yun, diretso na yun, simbahan. Isa pa sa naalala ko dati, kapag dumating kami sa simbahan, tapos nagsimula na yung misa, or patapos na, or nasa gitna na, hindi kami papasok muna. Yung iba, papasok na, patapos na, okay na to, para hindi na tayo maghintay pa ng matagal, para sabay na tayong yung tinatawag sa amin na mga lawat ba, yung kakain ng yung puti. Ostia. Yun, pag nakakain ka na nun, parang nakapagdasal ka na ng buong misa. Yung katawan ni Kristo yun. Yun, kami hindi. Hihintayin naming matapos sila hanggang sa dumating yung pangalawang jamaa, kumbaga yung pangalawang misa, yung grupo, para pagpapasok kami sa simbahan, sa umpisa talaga kami magsimula. Ganon kami ka-religyoso dati. So, ganon na lang biglang bumagsak yung paniniwala na si Jesus, yun yung Diyos na sinasamba, yun yung pinapaniwalaan na lumikas at bigla na lang sa ganong pamphlet na hindi pala sa Diyos. Siya pala isang sugo lang, propeta lang. At merong mga verses sa Biblia na gumagawa siya ng pagsamba. At nagpapatira pa siya sa kanyang pagsamba tulad ng ginagawa ng mga Muslim. Yun yung talagang sabi ko, ito na. Ito na yung totoo. Oh, alhamdulillah. Kaya napakagandang maganda pala ito, mashallah, yung pagbibigay ng mga babasay na ginagawa ng mga kapatid natin. Tama. Yung mga leaflets na makikita natin, distribute nila, binibigay dyan sa mga street, no? Maganda yun, mashallah. Isa ito sa yung book na yun na kung saan naging gabay mo. At meron akong madagdag, Ustad. Yung pamphlet na yun, nakuha yun ni Papa doon sa kanyang kaibigan na Kristiyano. Allahu Akbar. Kumbaga, hindi ibinigay sa kanya yon. Ibinigay yun sa kanyang kaibigan. Parang indirect ba? Nung binisita niya yung kaibigan niya na yon, nakita niya sa bahay, yung pamphlet, hiningi niya. Sabi nung kaibigan niya, kunin mo yan. Kunin mo yan. Oh. Parang walang kwenta sa kanya, kunin mo yan. Kinuha ni Papa, dinala niya sa bahay, yun yung binasa niya. Subhanallah. Mashallah. Bali, sa point na yun na kung saan nung binasa ni Papa, doon siya naging Muslim. Allahu Akbar. Yun yung ko na nakita ko na dahilan ng pagka-Muslim niya. Kasi walang Muslim na nagda'wa sa kanya, walang Muslim na nagpaliwanag sa kanya. Lagi lang siya nagbabasa. Mashallah. Alhamdulillah, no? Alhamdulillah, Ustad. No? Ito mga katanungan din, binigay mo. Ngayon, alhamdulillah, ano yung naramdaman mo nung una mong pinag-aralan, sinubukang unawain mag-aral ng Islam? Ano na yung naramdaman mo? Actually, Ustad, napakasarap sa pakiramdam yung first na sala ko ng Jumu'ah, khutbah, maranaw yun ng khutbah. Kahit na hindi ko masyadong naintindihan kasi the way siya magbisaya, hindi masyadong sulit ba. Pero alam kong maganda yung topic niya. Sabi ko, mas mainam to kaysa pari. Yung pari kasi kapag nagmisa, laging kwento. Kwento. Pero yung topic niya tungkol sa araw ng paghukom. Ano yung mangyayari sa araw ng paghukom? Parang kakaiba ngayon siya. Yun, kaya dapat maghanda ka kasi ikaw yung makakaligtas ng sarili mo. Ganon. So, alhamdulillah, nung time na yun, mashallah, nilapitan ako ng mga kapatid natin, ng mga tablig. Alhamdulillah. So, winelcome nila ako. Uy, bagong balik Islam. 2009 pa yon, alhamdulillah. So, kanila akong tawag nito, inanyaya na sumama sa kanila at nakasama ako sa kanila. 3 days. Ilang beses ako nakapag 3 days sa kanila. At lalong lumakas yung pananampalataya ko nung kasama ko sila. Mashallah. Sabi ko, ito yung hinahanap ko, ito yung kasi laging lecture.
isipin mo yung nagle-lecture, umiiyak. Sabi ko, mashallah. Interested na siya. Siyempre, na first time to sa buhay mo eh. Tapos wala kaming ginagawa sa loob ng 3 days. Lagi lang nagdasal, dasal lang ng dasal. Kung mashallah, mashallah. Hanggang sa nakapag-aral ako sa Baguio. Yun yung pinaka-main no? Yun yung Kasi talagang, siyempre, at that time, siyempre, bago ka pa eh. Sunod-sunuran ka pa. Hindi mo alam kahit paano. At least nakita mo yung mga ways nila. As in, blanco ako nun. Maganda at paano, alhamdulillah. At dito na ngayon yung daan para nakapag-aral ka ngayon. Nung nakapag-aral ka na. Yun. Dito mo na nakita, no? Nung nakapag-aral ako sa Baguio, yun na talaga yung tinatawag na tunay na kaalaman sa Islam. Allah. Sabi ko, ito na. Ito yung matagal kong hinahanap. Kasi nung nandun ako sa tablig, okay na. Pero parang kulang pa rin ba? Parang meron akong hinahanap. Yes, naghahanap ka pa rin ng katotoo. Nung nandun ako sa Baguio, pinag-aralan namin yung tauhid, yung akida, pinag-aralan namin yung fiqh, yung mga rulings. Yes. Sabi ko, mashallah, hindi namin nakuha to nung nagtatablig ako. Kaya talagang nag-interest ako sa pag-aaral. Alhamdulillah, at nakatapos ako doon ng 3 taon. Alhamdulillah. Maganda rin pala pag-aaral, Ustad, no? Alhamdulillah. Maganda rin pala continuous yung ginawa mo pag-aaral. Alhamdulillah. Mashallah. At natanggap ako sa Baguio, Ustad, 2010. Kasi nung 2009 ako nagsyahada, at 2010, Imagine mo, nakapag-aral ako sa Baguio agad. 1 year lang gap. Alhamdulillah. Pero ang kaso nga lang, medyo nangangapa sa pag-aaral sa Baguio. Pero merong isang bagay na hindi ko makalimutan Yes. hanggang ngayon. Nung bago ako nag-aral sa Baguio, may lumapit sa akin na isang sheikh, graduate siya ng Madina, iranon yung kanyang tribo. Sabi niya sa akin, turuan muna kita bago ka mag-aral sa Baguio. Wow. Kaya yun, tinuturuan niya ako paano magbasa ng Quran, paano magsulat ng Arabic, paano magsulo ng hadith. Kaya nga nung pagdating ko sa Baguio, marunong na akong magbasa. Mashallah. Yun, dahil dun sa itinuro niya sa akin. No. Kaso nga lang, May nagtututor na pala sa'yo before Yun. yung pumasok ng Baguio. alhamdulillah, alhamdulillah. Kaso nga lang, yung time na yon is nagka-problema sa kanya sa mga tablig. Sa mga tablig. Kasi akala ng mga kapatid natin ng mga tablig na kinukuha ako, pinapaalis o pinapalayo sa kanila. Pinapala yung puso sa kanila. Oh, hindi. Hindi yun. Mali yun. Kumbaga, nagkaroon ng misunderstanding yun. Pero alhamdulillah, ganun pa man, yung mga kapatid natin ng mga tablig doon sa amin, sila pa rin yung tumulong sa akin na makapag-aral sa Baguio. Sila yung bumili ng May ticket. Allah guide them, mashallah. Amin, amin, amin. Maganda, maganda. At least, may mga kapatid, may mga mabuting puso talaga, Alhamdulillah. Ustad, na maganda. Dahil naging continuous yung pag-aral mo, Ustad, no? Kwento mo nga, after ng Baguio mo, diretso ka na ng Madina. Alhamdulillah, nung nakapagtapos ako sa Baguio, gusto ko nang bumalik sa amin para magdakwa na. Kaso lang, hindi kasi itinuro sa Baguio paano ka magdakwa sa mga Christian. Paano mo sagutin yung mga tanong nila, bakit bawal ang baboy, bakit maraming asawa mga Muslim. So wala kang strategy paano mo pakitunguhan yun. Alhamdulillah, bumisita, bago kami nag-graduate sa Baguio, bumisita sa Al-Ma'arif yung pamunuan ng ISKAG. Mashallah. Sina Sheikh Omar Peñalver, Yes. Omar Peñalver, Ibrahim Mata. Supunta sila ng ISKAG at nagbigay ng lecture si Sheikh Omar Peñalver at pagkatapos nun, inanyayahan kami na kayong mga balik Islam, kung gusto niyo matuto magdakwa, after nyo ng graduation, pumunta kayo ng ISKAG. Mashallah. Alhamdulillah, subhanallah, nilibre kami lahat, mashallah. mashallah. So, isang buwan kaming nag-training doon, da'wah training. Paano sagutin yung mga tanong, alhamdulillah. Ang dawa training po, no, sa pagkakalam ng mga viewers natin, ito po yung pag-anyaya tungkol sa kapayapaan, tungkol sa para educate ang mga kababayan natin patungkol sa kaalaman, patungkol sa Panginoon, pag-uugali ng Islam, ano meron sa Islam. Kaya maganda yun, Ustad. Bilang pagpapatuloy si Ustad. Kaya dun sa training namin na paano sagutin yung mga tanong ng mga Kristiyano, lalong lumakas yung pananampalataya ko doon. Kumbaga, lalong tumibay yung paghawak ko kasi nandun yung mga kasagutan eh. Bakit bawal sa Islam ang pagkain ng karne ng baboy? Yes. Bakit ang mga Muslim is kapag nagdasal, nakatuwad yung ang sabi nila? Tama. Bakit ang mga Muslim nagpapahaba ng balbas? So, dun sa training na yun sa loob ng isang buwan, nasagot lahat yun. Mashallah. Sabi ko, ito yung kailangan ng mga tao. Kumbaga, mali yung pagkaintindi ng mga hindi Muslim sa Islam. Kailangan nilang maunawaan itong mga bagay na ito para maging tuwid yung kanilang pananaw sa Islam. So alhamdulillah, after nun is nag-apply ako sa Madina at natanggap 2014. Alhamdulillah. So yung journey ko sa pag-aaral sa Islam natuloy papunta ang Saudi Arabia sa Madina. Alhamdulillah. Hanggang sa doon ka pa nakakuha ng
maraming kaalaman. Mas lalong, alhamdulillah, mas lalong lumawak, nakaipon ng maraming kaalaman, at yung higit sa lahat doon, lalong bumigat yung responsibilidad Allah. na pag-uwi sa Pilipinas, kailangan talagang ipalaganap sa mga tao yung tunay na kaalaman ng Islam. Subhanallah. Alhamdulillah. Maganda, Ustad, no? Mashallah. Ngayon, katanungan, Ustad, no? Paano nga tumugon ang iyong pamilya o mga kaibigan sa iyong interes na pagyakap ng Islam? Kumbaga, paano ka tinanggap ng iyong mga kakilala, kaibigan? Anong nasabi nila sa iyo? Alhamdulillah, isa sa pinakamalaking tulong sa pagyakap ko sa Islam is yung papa ko. Siya yung Siya na mismo. unang yumakap sa Islam. Kumbaga, kung ano yung mga problema sa pamilya, siya na yung sumalo. Okay. Siya na yung sumalo. Naging magaan para sa iyo? Naging magaan para sa akin din. Hindi, yung mga tita ko, yung papa ko na lang yung sumalo doon. Kaso lang nga lang, doon sa side ng mama ko. Mhm. Kasi bago kami nag-Muslim, yung mama ko namatay na. Oh, so namatay siyang hindi Muslim. Ganun. Nung bumisita ako sa pamilya ng mama ko, nung nalaman nilang nag-Muslim si Papa at pati na rin kami nag-Muslim, Pati mga kapatid mo, mga nag-Muslim sila lahat? lahat kaming mga kapatid Allah nag-Muslim lahat. Akbar. Alhamdulillah. Walang natira sa bahay, lahat nag-Muslim. Siya. Alhamdulillah. Si Papa, siya yung may busis ba? Dapat mag-Muslim kayong lahat. Maganda talaga pag yung tatay talaga, no? Yung mga Alhamdulillah. magulang, mashallah. So, nung nandun ako sa pamilya ng mama ko, doon yung simula ng talagang pangbatikos nila sa akin, bakit ka nag-Muslim. Ako naman, dahil sa nakapag-aral na ako sa Baguio nung time na yon, so kailangan pa rin ng magandang pakikitungo at nasagot ko yung mga tanong nila ng sa maayos na sagot at inanyayahan ko rin sila na pumasok kayo sa Islam. Mashallah. Oh. Kaso nga lang may mga kunting mga problema at yun talaga yung napansin ko na bilang isang balik Islam, kailangan mo talagang pag-aralan paano sagutin yung mga tanong. Exactly. Kasi halimbawa, Pasko, bakit ka hindi nag-celebrate ng Pasko? Dati, ikaw pa yung unang kumakain nung karne ng ano. Yung ano ko nga, yung aking pinsan, sabi niya, sabi niya sa akin, Parang naiba ngayon yung dati nakipag-away ka sa akin doon sa panit yung sa balat ng ano. Tapos ngayon, ikaw pa yung ayaw. yung balat ng baboy. Ganun. Panasin. Subhanallah. Pero alhamdulillah, dapat sa isang balik Islam talaga, yung aking napansin, meron kang bala. Paano mo sagutin yung mga tanong na yun? Kasi meron akong napansin sa iba din na parang natatalo sila, nanghihina yung pagiging Muslim nila. Dahil yung kanilang pamilya, talagang malakas yung pagbagsak ng mga tanong, tapos meron kasamang pagsisisi pa sa kanila. Kaya dapat isang balik Islam, meron siyang bala. Tama. Ibig sabihin, may kaalaman kahit papano. May knowledge, no? Maganda yun, Ustad, no? Sinabi mo kanina. Kasi may mga kaibigan din natin, mga kapatid natin, nagbalik Islam. Ang pinaka-concern talaga is family. Yung magulang nila, tatay, nanay nila, minsan asawa nila, mga kapatid nila. Sila itong unang naging kalaban nila minsan. Pero wag natin silang kumbaga para bang kalaban. Kasi sa Islam, ang pakikitungo, nakita mo naman, pakikitungo sinabi ng Quran, even though they are not Muslim, kailangan pa rin natin silang pakitungo malumanay, na magandang pananalita. Ito yung turo kasi ng ating pananampalataya. Kaya Ustad, mashallah, ito, katanungan din, no? Ano yung pinakamalagang aral, aspeto ng Islam na nakaapekto ng malaki sa buhay mo? Ano yung mga nabago sa isang aral ng Islam na kung saan nagbigay talaga ng athar, epekto sa iyo? Yung Ustad, yung pinakamalaking impact ng turo ng Islam sa akin, yung paniniwala sa araw ng paghukom. Kasi bilang isang tao Tama, no? dito sa mundo, kumbaga kaliwat kanan yung problema eh. Tama. Meron kang problema, masolusyonan mo, meron na namang problema na naman. Kumbaga hanggang kailan matatapos? Correct. Ngayon, dahil ang Islam ay merong itinuro na pagkatapos ng buhay natin sa mundo, merong kaginhawaan. Allah. Doon sa kabilang buhay. Doon sa lugar na wala ng problema. Wala nang mamiminsala sa'yo, wala nang manalait sa'yo, wala ka nang problemahin pa. Walang pagdurusa. Hindi ka makaproblema sa asawa mo, sa mga anak mo. Walang babayarang utang. Yun nga, walang mabayaran kuryente sa bahay. Kumbaga, talagang puro kaligayahan lang. Ngayon, yung itinuro ng Islam doon sa kabilang buhay na puro kaligayahan,
hindi mo siya basta-basta makamit ng libre. Kailangan mo siyang pagsumikapan dito sa mundo. Sacrifice. Oh, kaya nung pinag-aralan ko, ano yung kailangan gawin? Ano yung itinuro ng Islam na kailangan gawin? Yan ba ay mabigat? Yan ba ay mahirap? Subhanallah, lahat ng paraan na makapagpapunta sa iyo doon sa kabilang buhay na yung sa paraiso na tinatawag, lahat ng itinuro ng Islam ay puro kabutihan. Masya. Yun yung yung gantimpala kabutihan, yung kapalit kabutihan, yung gawain kabutihan. Kumbaga, hindi mo kailangan gumawa ng masama para makamit yung bagay na yun. Yung sa ating sa mundo kasi, bigyan ko ng mas kunting paliwanag, Ustad, dito sa atin sa mundo, minsan, may mga bagay na sobrang laki. Kumbaga, pangarap mong makuha yun, Yes. kaso lang kailangan mong dumihan yung yung paraan para makuha mo yun. Kasi kung hindi ka kung baga kung yung tawag nila na kapag lumaban ka ng patas, mahihirapan ka. Kailangan mong dumihan yung laro mo para makuha mo yung bagay na yun. Dito yun sa mundo. Pero sa turo ng Islam, hindi mo kailangan gumawa ng marumi. Exactly. Correct. Subhanallah. Correct. Hindi mo kailangan manloko, hindi mo kailangan Mandaya. mangdaya, mangapak ng tao, magkamkam ng karapatan ng hindi mo karapatan. Yes. Gumawa ka lang ng kabutihan at napakagaan pa ng kabutihan. Subhanallah. Napakagaan sa damdamin, sa puso. Matutulog ka nang wala kang ginawang masama. Hindi ka nakukonsensya. Hindi ka guilty. Tapos paggising mo, kabilang buhay na, paraiso na agad. Masya. Anong relihiyon ang magtuturo ng ganun? Subhanallah. Anong klaseng katuruan yung ganun na kapag gumawa ka ng kabutihan, kabutihan din yung gantimpala. Yung gantimpala na sobrang laki, sa kunting gawain lang na kabutihan, makukuha mo na yun. Yun yung isa sa mga talagang nakapaano sa akin sa Islam. Alhamdulillah. Malaking epekto sa iyo yung pag-aral. Ito yung malaking epekto na aral na nakuha mo, yung kabilang buhay. Kasi kung pag-uusapan naman natin ang kabilang buhay, ito, lingit dito sa kaalaman ng iba sa mga kababayan natin. Kasi tayo sa Islam, ito kasama ito sa paniniwala eh. Tama. No? Sa 6 Articles of Faith, kasama ang kabilang buhay. Tama. At dito, hahatulan. Ang sinong hatol is no other than the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Dito makukuha ng hak, karapatan ng bawat isa. At wala nang dadayain sa sinabi mo kanina. Either gumawa ka ng mabuti, kabutihan ang para sa'yo. Pag masama naman, ito naman ang punishment para sa'yo. Kaya napakagandang aral about sa kabilang buhay na ito pala isa-isa nagbigay ng ika ngayong malaking aral sa'yo sa pag-aral ng ating Meron akong pananampalataya. madagdag dun, Ustad. Kung bakit yun yung isa sa mga malaking impact sa akin. Kasi nung kami ay mga Kristiyano pa, maniwala ka lang na si Jesus ay ipinako sa krus para tubusin ang mga kasalanan, Ligtas ka na. ligtas ka na. Kahit anong gawin mong kasalanan. Kumbaga, ang isang Kristiyano, kapag yun ang kanyang paniniwala, subhanallah, wala siyang takot gumawa ng masama. Dahil ligtas na ako eh. Nagpapako na si Jesus sa krus para iligtas kami. Paano yung mga masasamang taong gumawa? Kung Yung ganun. mga, kaya unlimited yung kasalanan. Subhanallah. Nung nakapag-aral ako sa Islam, napakalaking mali yung ganung bagay. Kumbaga, tuturuan kang maging masama sa ganung paniniwala. Pero sa Islam, hindi pwede. Kapag ikaw ay gumawa ng masama, paparusahan ka. Exactly, tama. Kapag ang kapatid mo ay nakagawa ng masama o yung ibang tao nakagawa ng masama, hindi ikaw ang magdurusa sa kanyang kasalanan. Siya. At kapag ikaw ang gumawa ng kabutihan, hindi siya mabigyan ng gantimpala. Ikaw. Ganun kaganda. Inshallah. Napakaganda ng turo ng Islam, no? Masyahanallah. Ngayon, Ustad, ito rin, no? Ano yung mga hamon o pagsubok na iyong hinarap bilang isang bagong Muslim at paano mo ito nalampasan? Kung bagong Muslim ka, ano yung mga hamon sa buhay mo at hindi mo makakalimutan, paano mo ito nalampasan? Actually, sir, nung time na nag-Muslim kami, alhamdulillah, yun nga, ang daming problemang dumating. Yung time na yun, si Papa walang trabaho, tapos si Mama wala na. Kumbaga, madilim yung bahay namin. Nakakain kami dati, minsan 2 beses ang araw, minsan 1 beses lang isang araw, ganun. Kaya, nung first Ramadan, 2009, doon ako sa masjid, simula unang Ramadan hanggang sa matapos yung Ramadan. Para lang malibre sa pagkain doon. Pero alhamdulillah, nakayanan naman din. Kaya nga, nung unang fasting namin sa Ramadan, hindi mahirap para sa akin. Kasi sanay na kaming magutom. Sanay na, alhamdulillah. Oh. Advantage pala yung mga katulad ng mga miskin lang, no? Alhamdulillah. Kahit pa paano siya, at least
sanay na sa Sanay na dumating ng sa panahon na ron. gutom. Alhamdulillah. At yun, isa din sa naging problema o kumbaga yung mga hamon sa buhay, yung yung pag-aasawa na. Nung nakapag-asawa ako, alhamdulillah, is yun, iba't ibang problemang dumating bilang isang balik Islam din. Pero ang gamot lahat Paano mo ito nalampasan, Yes? sa kaalaman sa Islam. Knowledge talaga. Knowledge talaga, alhamdulillah. Yun talaga yung pinaka-importante doon. May Kasi kaalaman ka. hindi lahat ng oras may taong naggagabay sa'yo. Exactly. Hindi lahat ng panahon nakakarinig ka ng paalala. Correct. Oh, ikaw, yung sarili mo, yung buhay mo, yun yung kasama mo 24 hours. Correct. Ngayon, kung meron kang kaalaman sa Islam, kahit saan ka dalhin, kahit saan ka pumunta, merong gumagabay sa'yo. Yung kaalaman na yun. Kapag merong isang pangyayari, nag-a-advise siya na ito yung turo ng Quran, ito yung turo ng Hadith sa bagay na yan. Kapag merong problema, nag-a-advise yung kaalaman na ito yung solusyon sa problema na yan. MashaAllah. Masya Allah. Alhamdulillah, napakaganda pala. Ibig sabihin, of course, lahat naman tayo, especially mga kapatid ng Balik Islam, marami mga pagsubok sa buhay. Pero isa ito sa magandang binigay mo kaganina na kaalaman na kung saan knowledge pala talaga. Kaalaman ang siyang susi, malagpasan itong mga pagsubok na ito. Maganda. Kasi bakit? Kung may knowledge ka, may kaalaman ka, anong problema? Problema sa pamilya? Alam mo yan. Kung paano solusyonan. Problema sa pera? Paano yan? Napakarami. Napakagandang, mashallah, may bigyan na kaalaman. It means isa yung susi, no? Ganun din, Ustad, no? Eto, magandang tanong din, Ustad. Ano mga pagbabagong napansin mo sa iyong sarili sa pananaw, ugali at pamumuhay mula nang yakapin mo ang Islam? Napakalaki, Nagbago Ustad. na change sa'yo, mashallah. Napakalaki. Before and after ito, pag-uusapan natin. Yes, napakalaki. Kasi nung hindi pa ako Muslim, kumbaga, kailangan mong gumawa ng masama para magtagumpay. Oh. Oh, kailangan mong Ito kailangan yung mong paniniwala mo Yun. dati, no? yun, kailangan mong manloko, kailangan mong magnakaw, kailangan mong mang-apak ng tao para tumaas ka, umangat ka. Oh. Pero nung nag-Muslim ako, hindi pala ganun. Hindi pala. Mas lalo kang babagsak kapag gumawa ka ng masama. Ito yung pagbabago, no? Iyon. Changing. Oo. Isa din sa napansin ko dati, kung ano yung meron ako, hindi ko pwedeng ibigay sa iba. Kasi pinaghirapan ko yun eh. Oh. Pero sa Islam, kung ano yung meron ako, kailangan kong ibigay sa iba para mas lumago pa yung meron ako. Ito yung sekreto. Ito Yun. yung sekreto, Ustad. May kita natin kasi, ibig sabihin pagbibigay. Yun. Okay. Sa Islam kasi tinuturo dito ang pagiging generosity, mapagbigay. Ayon nga sa pag-aaral, no? Na kung saan ay natuklasan or napag-aralan nila, ang Islam pala ang pinaka-generous sa buong mundo. Subhanallah. Kaya sinabi mo kanina. Kasi dati, siyempre hindi masyado. Ngayon, nung Islam ka na, may kita mo, mapapansin mo siguro dito ka sa Saudi Arabia ka, yung kahit kaliwat kanan or di kanan, bigay dito. Free, di ba? Subhanallah. Nakikita mo yun. Allahu Akbar. Nakikita ko yung Ustad. Mismo, Subhanallah. naramdaman mo, di ba? Naramdaman ko, Allahu Akbar. Kumakatok sa kwarto ko, pagbukas, may pagkain na. Allah. May pagkain na. Sa Islam natin makikita ito, subhanallah. Isang sako ng bigas, isang tray ng itlog. Hindi mo kilala kung sino nagbigay. Hindi ko kilala sino nagbigay. Kasi kumakatok ka ng bahay. Oh, subhanallah. Allahu Akbar. Yung mga nakapunta ng Saudi, alam nila yan. Ako nga din, napansin ko, tama yung sinabi mo, Ustad, no? Nung bago lang, kami, alhamdulillah, fasting din. Basta dalawa kami ni Bishop, dating Christian ni Bishop. And then, basta may kumakatulad ng bahay, paglabas ko wala, pero may mga dates pagkain. Subhanallah. Ito yung ano talaga, no? Ito yung kagandahan ng pananampalatayang to, Ustad. Mashallah. Ano pa ba? Ano pa mga... Meron akong idagdag dun sa bagay na kung ano yung meron ka, is kailangan mong ibigay o dapat mong ibigay para mas lalong lumago. Yung paniniwala kasi na ganun, hindi maintindihan ng yung mga pangkaraniwang tao, yung mga common na mga tao, hanggang sa mapag-aralan nila yung sinabi ni Propeta Muhammad SAW na sinabi niya, ma nakasa malun min sadaqa o ma nakasa sadaqa min mal. Kailanman na hindi mabawasan ng kayamanan sa pagbibigay. Kawang-gawa, yes. Oh, hindi mabawasan sa pagbibigay ng kawang-gawa. Yes. Ngayon, 'di ba yung logic doon kapag nagbigay ka is nababawasan. Yun yung nakikita ng ating mga mata. Yes. Pero kapag sinubukan nating unawain, gawin yung bagay na yun, kapag nagbigay ka, merong babalik sa iyo na mas madami pa. Yun yung tinutukoy ng Propeta Muhammad na hindi nababawasan dahil nadadagdagan. Example na lamang, halimbawa ganon,
yung halimbawa may mga pangyayari na mangyari sa iyo, disgrasya, whatever, nang dahil doon sa pagbibigay na yun. Isa na yun, di ba? Yun. Yung meron sanang mangyari sa'yo na masama, pero dahil sa lagi kang nagbibigay kung anong meron ka, naprotektahan ka Allah. sa bagay na yun. Ma nakasot malum ng sadaka. Kaya ito yung tinuturo talaga sa ating pananampalataya. Yung mapapansin mo, kahit even the mga vloggers, yung mga European vloggers, mga Amerikano, pupunta na sila sa Asia, mga Muslim country, sa Saudi Arabia, nakikita niya, sabi niya, saan ka makakita? Sa ref na yon, may mga tubig free. Madyanan, may mga dates daw. Kuhin ka, tapos may mga nakalagay doon sa mga, ano doon, sa mga bakery. Kung wala kang pera, kumuha ka na lang. Masya Tingnan Allah. ito yung kagandahan na turo ng Islam, alhamdulillah, na hindi natin makikita sa iba. Kaya, alhamdulillah, Ustad, no, Masya Allah, marami mga katanungan. And then, ang gusto ko natin dito na kung saan, ano yung mga may babahagi mong mensahe, especially sa mga non-Muslim, mga kababayan natin interesado sa Islam, at yung, kumbaga, may maling pagkaunawa sa Islam, anong gusto mong payo para sa kanila? Go ahead, Ustad. Ang mapapayo ko sa ating mga kababayan na hindi pa mga Muslim, huwag niyo pong husgahan kung ano yung nakikita niyo sa Islam o yung ginagawa ng mga Muslim na mga masama. Pag-aralan niyo po yung Islam. Kapag napag-aralan niyo ang Islam, doon kayo magbigay ng hatol. Husgahan niyo kung ano yung Islam. Kasi kung titinan mo yung gawain ng mga tao, wala kang makikita na minsan kabutihan, puro kasamaan. Ngayon, kung ihahatol mo yung Islam doon sa gawain ng mga Muslim na gumagawa ng hindi maganda, talagang pangit yung pagtingin mo sa Islam. Subukan mong pag-aralan ng Islam. Meron tayong mga videos na naka-upload sa social media, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Pakinggan niyo yung mga lecture ng mga nagtuturo sa Islam. Basahin niyo yung Quran, meron tayong Tagalog translation, at meron ding English, at inshallah, meron ding Bisaya. So, yun, pag-aralan nyo, pagkatapos, saka kayo magbigay ng hatol kung maganda ba ang Islam o hindi. At pagkatapos, kung gusto nyo yumakap sa Islam, ay napakadali lamang. Kasi ito yung relihiyon ng ating mga ninuno dito sa Pilipinas. Naging Kristiyano lang tayo dahil sa mga Espanyol na sumakop sa atin. Wala na sila. Bumalik na tayo sa ating dating relihiyon at libre po ito at malaya ka kahit anong gawin mo. Sa pagpasok sa Islam ay napakadali lamang mga tagapakinig at tagapanood, at welcome po ang lahat sa Islam. Masya Allah, barakallahu fiqh. Alhamdulillah sa ating mga viewers, alhamdulillah, ngayong hapong ito, yun po ang ating mahal na Sheikh Rashid Dantisa. Imagine natin na dating Kristiyano na alhamdulillah nakikita natin, Roman Catholic, at di kalaunan ay naging isa na rin sa mga angaral ng pananampalatayang Islam. Walang imposible, subhanallah. Walang imposible sa gabay ng dakilang tagapaglikay. Kaya sa mga kababayan natin na gustong aralin katotohanan, halina po, aralin natin ang Islam. Tignan natin ang aralin natin ang Quran at ang sunnah ng mahal na propeta. At alamin natin sa mga taong maalam sa Islam. Tignan natin, alamin natin ang katotohanan patungkol sa pananampalatayang ito, sapagkat ang pananampalatayang ito ay tanging hangad ang maligtas ka sa mundong ito, sa libingan mo, hanggang sa kabilang buhay. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hamdi sa unang programa natin ito. Mashallah. Jazakallah khair, Sheikh Rashid Dantisa, sa pagpapaunlak, sa pag-interview sa buhay mo, kwento natin. Alhamdulillah, at least kahit paano, na naway makapagbigay ito ng aral, especially sa mga kababayan natin na naghahanap ng katotohanan. Maraming salamat, Ustad. Okay? Jazakallah khair sa lahat ng ating mga viewers ngayong hapong ito. Maraming salamat. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.